Ang batas na nag-apply dyan, hindi yung gusto ng mga senador or ilang senador, kundi ang Constitution. And Article 11 of the Constitution is very clear. To secure conviction, you need 2/3 vote of the Senate. When you say of the Senate, you are talking of a 24-member Senate. Hindi yung physical number of senators present. At that number cannot be lowered. That's the number required for conviction. And Senator Lacson and the others who are not lawyers even cannot insist on that na pwede nilang babain. Hindi sila magde-decide niyan, kundi ang Constitution. Even if you will survey ang mga abogado, karamihan yan magsabi sa'yo, if not all, 16 yan, hindi pwedeng babain. That's very clear. And we have to follow the Constitution dahil yan po ang rule, ang law na nag-prevail, hindi yung opinion ni Lacson or ng ibang senador na wala namang alam sa batas. With all due respect. Pero attorney, during pre-trial o during trial na mismo, maaari ho bang magpresenta ng mga tinatawag na surprise witness o evidence kahit hindi pa ipresenta ngayon sa pre-trial conference? Maaari ho ba yun? Bawal ang surprises. Sa pre-trial ngayon, base sa rules ng Korte Suprema, no, na inadapt naman ng Senate Impeachment Court kasi ano yan, suppletory ang application ng rules of court sa impeachment. Yung surprises bawal na. Wala na yung bigla na lang merong susulpot na papel or dokumento or witness. Bawal yan because it violates due process. In fact, in-emphasize yung rule in many cases, including yung Duterte versus House of Representatives, wherein the Supreme Court really emphasized the need for observance of due process even in impeachment. Kasi with more reason na dapat protektahan yung respondent because the respondent is like an accused in a criminal proceeding na he or she will be facing the full might of the House panel. Kung foul ang ginawa ng House, mali yung kanilang mga paggamit ng mga ebidensya or they involved in witch hunting, surprises, hindi yan consistent with the tenets of due process and therefore violates the right or rights of the respondent and may even void the entire proceedings. Opo. At during pre-trial conference ba, bagamat ito itinatanggi na po ng nasa House Prosecution Panel kasi, at naging viral po kasi, naging usap-usapan yung katagang kinain ng buhay. Yung isa po sa mga nasa prosecution o baga nalamangan ng depensa yung prosecution during the pre-trial conference. Kung totoo hindi, attorney, pero para lang din ma-picture out natin, maaari ho bang magkaroon ng gano'n na nalamangan mo yung prosecution, nalamangan ng depensa prosecution during pag-debate ba o argumento during the pre-trial conference? Nangyayari yan. Siyempre, legal battle yan eh. It's a battle of the minds and tactics. Nangyayari yan sa experience ko. Pero sa impeachment, hindi nangyari sa akin because one, nasa prosecution side ako and then nanalo kami doon sa Bautista impeachment. Doon naman sa Corona, nanalo din kami sa impeachment proceeding na yon, na convict. Although may mga tragic din yon, mga issues, no? Which I don't want to divulge anymore. Tapos, nung nasa pre-trial ako, hindi naman ako kinain at saka yung aming lead prosecutor, public prosecutor, kongresista, ng depensa kasi balanse. Balanse kasi at saka we were very respectful of each other. So magagaling yung depensa sa Corona impeachment. Pero because very, very respectful ang parehas na grupo, parehas na side, at saka may proper decorum, hindi nangyari yan sa amin. Walang lamangan. Just a fair exchange of legal tactics and arguments. Ewan ko lang dito, I don't want to speculate kasi wala naman tayo doon. Parang chismis lang yan na lumabas or speculation. Kung nangyari man yan, di problema na yan ng isang side. Maybe they are not prepared. So, posibleng nangyari. Nangyayari yan na Jaden Atmar. Natural yan in a legal battle.
Opo. Ano naman po ang tingin ninyo sa komposisyon ng mga abogado ng depensa ni VP Sara Duterte kumpara mo dito sa nasa House Prosecution Panel? Alam mo, hindi naman natin na dinadown na. Pero, seasoned na and veteran defense lawyers and litigators itong dito sa side ng depensa. Yung Fortune Narbasa etc. Law Office ay matagal na isa sa mga magaling na law firm sa Pilipinas. Although marami naman, pero isa na yan. And secondly, yung kanilang mga abogado dyan ay magagaling din base sa aking nakita profile nila. But of course, the real test is in the actual proceedings, no? Hindi lang sa biodata or sa curriculum vitae. Kasi may mga instances na ganyan na masyadong maganda yung curriculum vitae or biodata, pagdating sa actual practice medyo nangangamatis. Pero dito naman sa nangyari, sa tingin ko in good hands si VP Sara Duterte kasi magagaling yung mga kinuha niyang defense counsels. At saka bihasa, they are veterans, marami silang mga experience sa court litigation. Kaya na-apply nila dito as against the House Prosecution Panel na karamihan naman, if not all, mga politiko, marami sa kanila dyan, chuchuwawa lang, kibitzers, hindi naman sila lawyers, lalong-lalo na yung mga spokespersons. Pero yung sa panel, mga lawyers, ang problema, walang practice na extensive, tapos politiko na sila, wala na sila sa yung mindset ng isang litigator, kaya madedehado sila dito. Kaya siguro kumuha sila ng private prosecutors. But what can the private prosecutors do? Very limited. Kasi ang kanila, more or less, advice. Hindi sila pwede mag-interfere because wala silang personality except to assist. Yun lang ang role ng private prosecutors. Hindi sila pwede pumorma dito compared to the defense counsels na sila talaga ang babangga dito sa House Prosecution Panel. Opo. Linawin ko lamang po, attorney, dahil siyempre marami ding mga nasa kabila, mga kritiko po ng VP Sara Duterte, nagsasabing absent po siya during pre-trial, parang absent na naman po ngayong araw na, parang ganun po yung mga argumento, mga naratibo po laban po kay Vice Presidente. Required ho ba talagang si VP Sara Duterte na maging present po kahit sa pre-trial, o kailan ba siya dapat maging present sa impeachment? Alam mo, unlike in civil proceedings or in criminal proceedings, na usually, pag pre-trial required, no? Unless meron kang special power of attorney and justified yung absence mo. Sa impeachment kasi hindi required. That's the general rule. Hindi required ang respondent mag-appear sa pre-trial and in the trial proper. So, yun po ang dapat intindihin or maintindi ng ating mga mamayan. So, I would like to really explain this sa Tagalog. Sa impeachment po, ang general rule ay hindi po required na mag-appear ang respondent sa impeachment proceeding, whether siya ay presidente facing impeachment or vice president facing impeachment, etc. Kasi nasa rules po yun, nasa constitution din po yun, karapatan po niya hindi mag-appear. Hindi po yan nagbabadya ng pag-isnab or walang respeto, kawalan ng respeto sa proceeding. But that is a right guaranteed by the Constitution and she is just exercising her precious right. Tama lang po ang Vice Presidente na hindi mag-appear dyan. Kasi ang tendency dyan, dahil sa mga ginagawa ng House Panel, ginagamit nila ang proceeding para sa chismis. May mga propaganda lumalabas na hindi naman konektado doon sa kanilang theory of the case. So, sinisiraan nilang Vice Presidente. So, why will the Vice President give them that opportunity para to mock her, to label her as this and that na hindi naman kailangan dahil legal naman and political ang proceedings, bakit naman siya pupunta na meron naman siyang karapatan na hindi mag-attend because that is a right guaranteed by the Constitution. And normally, ang mga respondents sa impeachment, hindi yan nag-appear. Although, doon sa buti sa impeachment namin, nag-appear si impeached
Chief Justice Andres Bautista. And then doon naman sa Corona impeachment, nag-appear si the late Chief Justice Renato Corona. Pero depende po yan sa respondent. Kung ayaw niya, karapatan po niya yan. Hindi yan violation ng rules. Opo. Pero maaari hubang isumpina, may sumpina power hubang ang Senate Impeachment Court at pilitin po ang respondent na dumalo sa paglilitis? Hindi pwede yan kasi right nga yan not to appear eh. So you cannot subpoena. Because Okay. that will be unconstitutional. Invalid po ang subpoena. At pinuwersa mo yung respondent mag-appear kung ayaw niya. Kasi pag right yan, guaranteed by the Constitution and by the rules, hindi mo pwedeng isubpoena. Opo. Okay, so yan po ang klaro. Opo. Pwede hubang mapahaba itong impeachment trial ni VP Sara, attorney? Well, sa akin lang, hindi dapat pahabain. Dapat nga yan, i-dismiss na eh. Remember, there is a pending motion to dismiss filed by the defense. Kinwestiyon nila ang validity or legality ng articles of impeachment. Kasi may mga proceedings nga na void eh. So, yan ang dapat i-resolve ng House. I mean, ng Senate, sitting as an impeachment court, bago ang trial. Kasi that is a matter that precedes the trial eh. So, dapat ma-resolve muna yan. Ano, i-dismiss ba nila? I-grant ba nila yung motion to dismiss o hindi? Because if that is denied, merong right ang depensa mag-file ng motion for reconsideration. And after that, they can even bring that to the Supreme Court. So, hindi yan basta-basta na dire-diretso sa trial na walang mga incidents na i-resolve muna. Like itong motion to dismiss ng depensa. Dapat ma-resolve muna ito. Hindi ito pwede na i-set aside mo tapos mag-trial ka. Bawal yan. Opo. Doon sa issue ng kung sino ang dapat mamuno sa impeachment trial, yung Senate President ho ba Yeah. o kahit sino ho sa mga senador? Dahil may panukala o suhestyon nga na posible pong si Senator Chis Escudero ang itatalaga bilang presiding officer sa Senate Impeachment Court. Alam mo, nung lumabas yan, natawa na lang ako eh. Kasi ang Constitution is very clear na. When the President is on trial, the Chief Justice shall be the presiding officer. All other impeachable officers, like the Vice President, the Ombudsman, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, lahat yan ang Senate President shall be the presiding officer. At wala po yan ifs and buts. Walang instance na pwedeng i-delegate ng Senate President as presiding officer yung kanyang function sa ibang senador, judges, or judge. Bawal po yan. That's a very crucial issue kasi pag ginawa yan ni Senador Sherwin Gatchalian, void na kagad ang proceeding. Lahat yan, from start to finish, wala na yan. So, hindi pwedeng ilipat ang function kay Senador Chis Escudero. And Chis Escudero knows that being a lawyer. Alam niya yan. And I don't think so he will do that because if he does that, then he's helping the defense dahil magiging void ang proceeding. And to me, that's a blessing in disguise kung i-insist nila eh. Kasi the Vice President can ignore the proceeding and even walk out and question the proceeding before the Supreme Court. Opo. At doon naman sa issue naman ng bilangan para ma-convict, no? O bilang para ma-convict nga si VP Sara Duterte. Ngayon ay dalawa po sa mga senador ang wala po doon sa Senado. Isa po siya dahil nakakulong nga itong si Senator Jingo Estrada at hindi natin alam kung saan pa si Senator Bato de la Rosa. At may mga nakaamba pang mga reklamo o kaso yung ilan pa sa mga senador, lalo na dito po sa minority po, sa tinatawag po nating Cayetano Black attorney. Pwede ho ba? Umaari ho bang mag-decide yung Senado kung sino lamang o ilan lamang ang pwedeng boto kailangan para po sa conviction kay VP Sara Duterte? Alam mo, pag impeachment proceeding, ang batas na nag-apply dyan, hindi yung gusto ng mga senador or ilang senador, kundi ang Constitution. And Article 11 of the Constitution is very clear. To secure conviction, you need 2/3 vote of the Senate. When you say of the Senate,
you are talking of a 24-member Senate. Hindi yung physical number of senators present. So, 2/3 of 24, 2 times 24, 48, divided by 3 equals 16. At that number cannot be lowered. That's the number required for conviction. And Senator Lacson and the others who are not lawyers even cannot insist on that na pwede nilang babain. Hindi sila magde-decide niyan, kundi ang Constitution. Kahit pa Senate sitting as an impeachment court, hindi ibig sabihin na sila ay ay susunod sa law of the jungle. They follow the Constitution still. With more reason, they should follow the Constitution. Otherwise, void na naman ang kanilang proceeding, and that will be a blessing in disguise for Vice President Sara Duterte. She can disregard the ruling, question the matter before the Supreme Court, and she will win. Klaro yan. In fact, as early as 2016, retired Chief Justice Davide, renowned constitutionalist at sumulat ng 1987 Constitution, was very emphatic. 2/3 of 24 is 16 at hindi pwedeng babain yan to 15, 14, or 13 na gusto ni Lacson. Klaro po yan. And ako naman bilang lawyer na nagsilbi sa mga impeachment proceedings, hindi naman tayo nagmamagaling, no? Pero even if you will survey ang mga abogado, karamihan yan magsabi sa if not all, 16 yan, hindi pwedeng babain. That's very clear. And we have to follow the Constitution dahil yan po ang rule, ang law na mag-prevail, hindi yung opinion ni Lacson or ng ibang senador na wala namang alam sa batas. With all due respect. Opo. July 6 na po. Huli na lang. July 6 na pong ang nakatakdang araw para po sa paglilitis ni VP Sara Duterte. Hinggil nga dito sa kanyang impeachment case. Maybe, Jay, that is just preliminary. No? Pwedeng i-move yan because sabi ko nga, wala pa silang resolution doon sa motion to dismiss. Kung wala pang resolution or decision doon sa motion to dismiss na inihain ng depensa, hindi sila pwedeng mag-proceed to trial. Pero dahil otherwise, if they will insist without ruling on the motion to dismiss, that will void the proceeding. And that will be another blessing in disguise. Why? Kasi ebidensya na naman yan ng illegality of the proceedings which can be questioned in a proper petition before the Supreme Court. So you see, every mistake, every blunder that the Senate will commit will reflect back on them. Babalik lang yan sa kanila. It will just boomerang. So they should be careful kasi hindi po yan political matter lang. Much of impeachment is legal. Opo. And constitutional. Opo, at dahil nga may impeachment trial na si VP Sara Duterte, dapat mag-focus na lang daw dito sa impeachment, sabi ng ilang mambabatas, at dapat mag-move on na sa flood control scandal. Yan, very Paul yan. Just because some of the members of the House panel are implicated dyan sa flood control anomaly at sa kamali-malitang kickbacks na napakalaking amount involved, yan ang sinasabi nila. No, with more reason na dapat i-pursue natin yung flood control investigation at maleta delivery scheme investigation. Pera ng taong bayan yan, walang kinalaman sa impeachment. Hindi po yan connected. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po sa inyo. Thank you, Jade and Akmar and SMNI for the usual interview. Ayun po mga kababayan, si Attorney Manny Luna ang ating po